Hello guys, good morning. Good morning sa ating lahat dyan. Walang work ang Inday ngayon. Si Inday ay pahilata-hilata lang. Gawa, pinalit ni mami yung rest day ko. Bukas pa sana kaso busy na naman daw ako bukas. Meron silang madyong bukas. Pero today sila ay pumasok. Good morning sa ating lahat dyan. Sa lahat ng kababayan ko dito sa Hong Kong or sa buong mundo dyan. Sa Middle East, sa Taiwan, kamusta sa inyong lahat dyan? Sana okay lang lahat. Sana pray ko kay God na lahat ng nagtatrabaho okay lang. Sana rin matapos na ang hirap sa Taiwan na lindol. Sa mga kababayan natin sa Taiwan, sana pagdasal natin sila Lord na gabayan sila at matapos na po yung lindol sa Taiwan, dahil alam ko po na masyado pong mahirap pag may lindol po, lalo na sakuna na hindi po natin inaasahan. Good morning sa atin lahat dyan. Si Inday nandito naman, si Kunyang, dahil rest day today at wala nang magawa, sumakit na ang likod sa kakahiga. Ito, mag video muna. Good morning guys. Kamusta tayo? Kamusta ang araw natin? Ako ito, nakahiga-higa lang. Ay guys, mayroon ako sa inyong ikukwento guys. Alam nyo ba dito guys sa Taiwan, ay sa Hong Kong guys, kahit 60 ka na guys, pwede ka pa rin mag-work. Marami akong nakita dito na mga 60, nagtatrabaho sila sa mga supermarket. Ganun dito guys ang ng Hong Kong, ng government. Diba napakaganda guys? Hindi naman sa kinukumpara ko ang ng Pinas, pero maganda kasi yung dito. Kasi kahit 60 ka na guys, pwede ka pa rin mag-work. Pwede ka pa rin sa mga, may nakita nga ako yung one time pumunta ako sa Mipo, yung mga market doon, mga supermarket guys, yung kahera guys 60 plus na guys, pero siya isang cashier. O diba, samantala sa Pinas pag ng edad hindi na nila tinatanggap. Kaya ang nangyayari pag mga ganong edad, may mga sakit, nakahiga kasi wala nang exercise. Maganda ang dito sa Hong Kong, patakaran ng government. Sana ganun din yun sa Philippines, kahit 60 na at wala naman sakit, healthy naman. Sana tatanggapin din nila yung matatanda para exercise na rin sa katawan nila. Katulad dito sa Hong Kong, wala pong magbabash sa akin. Baka may magbash po. Naisip ko lang naman po yun na sana same lang din ng po natin yung katulad dito sa Hong Kong na kahit 60, kung wala naman pong sakit, healthy naman po, fit to work. Sana ganun din sa pero mahirap po kasi mas maano po yung rito sa Hong Kong. Yung parang mas maano po yung ng Hong Kong, gawa ng natanggap po sila ng kahit 60. Hindi po katulad sa Philippines. Wala po tayong pagbabasya. Yun po ay ko lang po, nasa isip ko lang po at gusto ko lang pong sabihin. Wala na naman magawa si Kunyang ay pahiga-higa at andito lang. Sa lahat ng mga kababayan natin guys na gustong pumunta dito sa Hong Kong, payo ko lang po at gusto ko pong itip sa inyo. Wag po kayong magdala ng maraming mga damit or kahit po, basta ang mas maganda nyo pong dalhin ay food. Kahit konti lang damit, okay na po yun, basta food meron po kayo. Food at lakas ng loob at tiwala sa sarili at katatagan, yun po ang dalhin nyo pag nandito na po kayo. Kasi hindi po natin alam ang pwedeng mangyari.
Hindi po natin masasabi kung maganda, mabait si amo or okay si amo. Basta payo ko lang po, magdala po kayo ng katatagan at lakas ng loob. Ano man po ang pagsubok na harapin po natin, kaya po natin yan at malalagpasan po natin yan. Basta ipanatag nyo lang po kay Lord yung mga pagsubok na dumadating sa ating buhay. Alam ko po na si Lord lang po ang nakakaalam ng lahat. Katulad ko po, ako, sa mga nakakakilala sa akin, since maliit pa po ako, sobra po sa pagsubok ang mga binigay ni Lord sa akin. Siguro po, mga nakakaalam po niyan yung mga nakakakilala sa akin na maliit pa lang po ako. Grabing pagsubok na po ang binigay ni Lord. Sila lang po siguro ang nakakaalam kung yung mga nakakakilala sa mukha ko na to. Yun, kaya wag po kayong mawawala ng pag-asa kasi ako po, grabe po yung mga na pinagdaanan kong hirap, sobra po. Kung pwede nga lang po i-ano sa maalaala ko, kaya siguro po pwede kasi yung kwento ng buhay ko grabe po talaga. Pero hindi ko na po i-share kasi yun sa mga nakakakilala na lang sa akin. Siguro alam po nila yun. At salamat din po sa lahat ng tumulong sa akin. Salamat po sa yung maliit pa po ako, yung mga natirahan ko. Salamat po sa inyong lahat. Alam ko po na si Lord na po ang bahala. Darating din po ang araw na kung kaya ko naman pong tumulong, baka makatulong din po ako. Salamat po sa inyong lahat na tinulungan niyo po ako. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Alam ko po na nagpapasalamat po ako sa lahat ng tulong ninyo sa akin nang maliit pa po ako. Salamat po sa inyong lahat at hiling ko po na sana patatagin pa po kayo at palakasin sa lahat-lahat po. Sana po bigyan po kayo ng makalakas na pangangatawan. Salamat po sa inyo. At balik na po tayo doon sa sinasabi ko, guys. Yung mga gusto pong pumunta dito, basta mag ano po kayo ng katatagan at lakas ng loob. At si Inday ay napapadami na ng kwento, pati kwento ng kanyang life ay nakwento na. Ganito lang po tayo, guys. Gusto ko lang po kasi talaga, guys, magsalita kasi wala akong kausap. Ilang days na akong hindi nakakapag-video kasi busy. Ngayon lang si Inday hindi busy kasi rest day. Saturday ngayon, ni-rest day si Inday. Bukas dami na naman gagawin pero okay lang. Kaya ngayon po ko nakakapag-video call. Tingnan nyo, guys. Ganyan po ang labas. Ito po ang aking kwarto. Ito po ang aking mga kids. Nakaano na lang sa kalendaryo po yan. Dahil gusto ko sila laging makita. Kung napapagod po ako, ito lang po tinitignan ko. Ito po ang aking kwarto. Ayan. Ayan po. Ito nga pala, guys, binigay ni ma'am sa akin, guys. Ayan. Mga stuffed toys. Kaya salamat sa amo kong mabait. Minsan sinisigawan ako. Salamat at wish ko sana bigyan siya ng mahabang buhay at always healthy siya at bigyan siya ng malakas na pangangatawan, lalo na tuwing napasok sila ni sir sa work nila. Gabayan sila lagi sa pag-uwi at pagpasok. Yun lang po. Basta po sa lahat po ng gustong pumunta dito at makipagsapalaran dito sa Hong Kong, tiwala lang po at magpakatatag po tayo. Alam ko po na ano man po ang hirap na pagdaanan, naniniwala po ako na malalagpasan po natin yan. Basta buo po yung trust nyo kay God. Kasi ako po,
Madami po talaga akong pinagdaan ng hirap. Pero yung trust ko po kay God, nandun lang po. Kaya, sana po, wag po kayong sumuko, wag niyo pong sukuan si God. Lagi lang po kayo magtiwala sa Kanya. Idasal niyo po lahat ng problema. Alam po na kaya po natin yan. Sa lahat po ng mga OFW dyan, sa saan man sulok ng mundo, good morning po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Go, go, go lang po sa pangarap natin sa buhay, sa ating mga anak, sa ating mga pamilya. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa, guys. Sa lahat po ng makakunyang ko dito sa Hong Kong, go, 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 go lang. Ganyan lang po talaga ang buhay natin. Mga kakunyang, saan man sulok po ng mundo, go, 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 go lang po tayo dito. Work, work, work lang. At alam ko po na malalagpasan po natin yan, at siling ko po na kay God na pagpalain po tayo at palakasin, kasi yan lang po ang ating puhunan, ang wala po tayong sakit, at pagpalain po tayo lagi, at malakas po ang ating katawan. Yun lang po ang hihilingin ko kay God, na sa lahat po ng mga nagtrabaho lalo na sa ibang bansa na nagdo-domestic helper, at hindi man po domestic helper, kung ano man pong trabaho yan na pinuntay nyo sa abroad, hiling ko po na pagpalain po tayo ni Lord at gabayan po tayo, at sana po makaya po natin ang mga pagsubok. Kaya po natin yan, kaya po natin yan, kasi Pilipino tayo. Mga Pilipino po, mga malalakas. Pasensya na po kayo sa makakanood ng video, sa video na to, kasi wala lang po talaga akong magawa. Gawa na rest day ko po ngayon. God bless po sa atin lahat. Bye bye. Bye bye po. Ako po ay magsi-CR po muna. Bye bye. Thank you. Thank you.